Tunghayan natin ang isang kwento ng krimen at kung paano ito naresolba sa di pangkaraniwang paraan. Si Teresita Basa ay ipinanganak noong 1929. Nagtungo siya sa US upang mag-aral ng musika. Nakapagtrabaho siya bilang respiratory therapist sa Edgewater Hospital. Siya ay namuhay ng simple at tahimik, subalit noong February 21, 1977, ganap na ika-10 ng gabi, nakatanggap ng tawag ang fire department na may nasusunog na isang apartment. At ito ay walang iba kundi ang apartment ni Teresita. Matapos maapula ang sunog, tumambad sa kanila ang hubad na katawan ni Teresita na may nakabaon na patalim sa kanyang dibdib. Dahil dito, inakala nila na siya ay biktima ng panggagahasa, subalit agad itong nabura nang lumabas ang resulta ng autopsy. Dahil na rin sa sunog, wala nang nakitang ebidensya maliban sa sulat na may nakalagay na "Get theater ticket for AS." Sa naunang investigasyon, isa sa panaghihinalaan ay ang kanyang nobyo. Subalit ito ay agad na ibinasura dahil sa kawalan ng ebidensya. 5 buwan na natiling tahimik ang kaso hanggang sa di inaasahang pangyayari ang naging susi sa pagbunyag ng tunay na krimen at katauhan ng suspect. Matapos ang pagkamatay ni Teresita, may mga kakaibang pangyayaring naranasan sa Remedios Chua, o kilala sa tawag na Remy. Siya ay isa sa katrabaho ni Teresita. Ayon kay Remy, siya ay nagsimulang managhinip ng isang kakaibang pangyayari. Isang babaeng umiiyak at humihingi ng tulong. Isang gabi na siya ay nakaidlip, ayon sa asawa niyang si Joe. Habang natutulog, siya ay nagsalita na may kakaibang boses at sinabing, "Ako, si Teresita Basa, at ang pumatay sa akin ay si Alan Showery. Nagtatrabaho din siya sa ospital. Sabihin niyo ito sa mga pulis." At pagkagising ni Remy, agad itong tinanong ng asawa, ngunit wala na itong maalala, kung kaya't nagdesisyon silang wag nang sabihin ang pangyayari. Sa pangalawang pagkakataon, sumanib muli si Teresita kay Remy at tinanong si Joe kung bakit di sila pumunta sa police station. Sumagot si Joe na wala silang matibay na ebidensya at sinabi ng boses, "Kinuha ng suspect ang aking mga alahas at ibinigay ito sa kanyang kasintahan." Dahil dito, kinausap na mag-asawang Remy at Joe si Detective Stachula upang isiwalat ang nalamang impormasyon. Bilang isang detective, nagsagawa ng background check si Detective Stachula kay Alan. Napag-alaman niya na ang suspect ay nakatira malapit sa bahay ng biktima. Sinimulan niya ang interogasyon at dito isiniwalat ni Alan na nagtungo siya sa bahay ni Teresita nung gabi ng krimen upang ayusin ang telebisyon nito. Subalit umalis din siya kaagad sapagkat wala siyang kagamitan. Nagduda si Detective Stachula dito, kung kaya't kinausap niya rin ang nobya ni Alan. At dito napag-alaman niya at nakita ang iniregalong alahas umano
ng nasabing nobyo. Ipinakita ni Detective Statula ang mga alahas sa kamag-anak at kaibigan na Teresita at napatunayan na ito ay pag-aari ng biktima. Ito ang naging matibay na ebidensya na nagdiin sa suspect upang mahatulan ng 15 years na pagkakabilanggo. Maraming pangyayari sa buhay ang di natin kayang ipaliwanag at isa ito sa mga kwentong mahirap paniwalaan